negosyante, tutukan ninyo yan! Dahil mayroong taong nagpapagalaw na sa mga kabaranggayan sa bayan ng Lambayong kung saan itong umaat. Magandang umaga! Banat, issue! Ay, kahapon na, may mga follow-up, kwan po, yung kay Mayor Langkuno ng Paglat. Handa, mga taga-Paglat! Dahil puputok ang mga issue sa may Paglat, Maguindanao. Kumusta kahit ang Buluan at Mangudadato Municipality? Kumusta po kayo mga abyan? Kumusta po kayo mga kababayan po natin na patuloy na nakantabay dito po sa 88.3 Radyo ni Juan Takurong? May magandang balita mga kababayan, sa mga gusto po at nangangailangan ng kwarta, makipag-communicate po kayo sa akin. Mayroon pong magandang alok po sa inyo ang isang kumpanya na nakabase dito sa Tacloban City. Pero ang kailangan po, kahit kayo po ay walang mga sasakyan, pwede rin po kayo. Pwede rin po kayo mga kababayan, yung mga sikanhan na sasakyan. Kapag gusto po ninyo, mayroon po tayong kaibigang financing company na kung saan ay magbibigay ng katugunan para sa inyong mga ninanais na mga sasakyan. Napakakwan lamang po ang kailangan mga kababayan. Magipag-ugnayan po kayo sa akin kung gusto po ninyo na magtanong. Ito ang aking numero, 0967-6922-971. At kung gusto po naman ninyo mga kababayan, yung pong mga bagong mga sasakyan, yung mga brand yung sasakyan na kung gusto po ninyo ay ipadaan sa financing, pwede pa rin po mga kababayan. Kung gusto po ninyo, napakakwan po mga kababayan, napakasimple po ang mga kakailanganin. Mag-text lamang po kayo sa akin, yan lamang po ang isa sa mga requirements upang sa ganoon mas mapabilis ang inyo pong siguradong approval po ninyo. Habang nakasanla po, pwede po ninyo yung inyo pong mga motor na kung saan ay nangangailangan, emergency po na kailangan po ninyo ng pera. Pwede po kung gusto po ninyo. Tutulungan ko po kayo. I-text lamang po ninyo ako sa 0967-6922-971. Wala pong kahirap-hirap mga kababayan. Sa recommendation lamang po natin. Ang sinasakyan mo na yung motor mo, may pera ka pa. Pwedeng-pwede mga kababayan, nasa sayo yung motor mo, tumanggap ka na ng pera sa kanila. Sige na, umpisahan na ninyo mag-text. 0967-6922-971. Yan lamang po ang ating numero para po sa inyo pong nais na magkapera sa kanilang kumpanya. Napakadali mga kababayan. Sa halagang kaya, mga kababayan, naabot ng inyong bulsa. Naabot po yata ng kanilang kung motor mga kababayan, parang mga po ng aabot ng ilang mga kababayan. Sana
Salam, nakikinig sa mga taga-SSB, talagang suki nyo kami sa programang Radyo ni Juan. Magbati mula sa kay Mrs. Mamalo sa SSB. Thanks. Okay. Good AM, Sir Dinard. Inaabangan po ko talaga ang program ninyo. Suki ninyo kami dito sa SSB. Good morning mga taga-SSB. Kumusta yung sablay ninyong mayor? Morning po. Tanong ko lamang po if ORCR po ba, sir, at ilang percent? Parang ito po, mababa lamang po. Sila po ang pinakamababa sa siyudad ng Tacurong, kung saan kung kayo po ay mag-kwan sa kanila, sila ang pinakamababa. Kaya pwede po ninyong mag-text sa akin at ibibigay ko po sa inyo yung address na pwede po ninyong puntahan, mga kababayan. Ano pang hinihintay nyo? Sila ang inuulit ko, sila ang pinakamababang porsyento or interest dito po sa siyudad ng Tacurong. Okay. At sa lahat din ng mga kababayan natin na patuloy na nakamonitor dyan po sa may area ng Lambayong, good morning. Talagang ang mga taga-Lambayong, suki nating mga tagapakinig. Mayroon akong naaamoy dyan sa Lambayong, mga kababayan. Mayroong magandang pabango na lumalabas dyan sa bayan ng Lambayong. Hala, 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 umatras, umabante, umatras, umabante. Ngayon, may naaamoy po tayo na umaabante ulit ang umaatras. Bilang alkalde sa bayan po ng Lambayong. Hala, atras, abante, atras, abante. Ngayon, umaabante. Tutukan ninyo yan. Dahil mayroong taong nagpapagalaw na sa mga kabaranggayan sa bayan ng Lambayong, kung saan itong umaatras, umaabante, umaatras, umaabante, ngayon ay umaabante na, mga kababayan, dahil gustong ipagpatuloy ang kanilang mga pangako. Tutukan ninyo yan dyan sa Lambayong, Sultan Kudarat. Lalo pat maraming sangguniang bayan ang tatakbo dyan sa bayan ng Lambayong. 28 mga kababayan na mga sangguniang bayan sa bayan po ng Lambayong. Dahil sabi po ng isa na source po natin na kapag hindi tumakbo si ganito, ako ang tatakbo, at kung hindi siya, kung magpapatuloy siya, ako ay bababa. Spaghetti pababa, spaghetti pababa, pababa ng pababa. Amakin po ninyo! Appear tayo, babalik naman ako sa pagka-mayor pare. Sex bomb, sex bomb, sex bomb. Pinapakalat ko na ang mga tauhan ko, kinakausap ko na rin ang mga leader dito para sa ganon ay mangampanya sa akin. Babalik, babalik, aatras, babalik. Tingnan nyo. Tutukan po ninyo yan, mga kababayan. Kaya't maganda po itong ito pong nangyayari. Kaya tutukan, 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 tutukan po ninyo. Guys, Sir Angeles, magandang umaga po. Taga-SSB po ako. Paki-mention po ng barangay captain sa Darapuan na si Yasser Dakal, mukhang pera. Saan ito ang barangay Darampuan? Sino ang kwan nito? Yasser Daikan, chairman ng barangay Darampuan, barangay chairman, hindi siya naawa, senior, na hinahati ang pera almost sir every payout. Ginanyan ginagawa niya, pati po ang purpose na kinuha din niya bawat tao.
mga kababayan. Tapos kapitan ng Barangay Dalampuan, Sultan sa Barungis, every po payout ng senior. Hinahati niya ang pera ng mga senior, pati po 4 piece kinukuha niya din. Sir, tapos pinakuha naman niya ng mga tao ang ng barangay ID. Pinapabayad bawat isa ng isang tao ay tag 150 doon sa barangay. Alam niya ni chairman niya na laging kasama niya si Mayor Mamantal. Apir tayo, maglukuhan tayo, pariku. Morning, tanong lamang po, papaano po sir, ano ang requirement sir? Pwede po bang makuha ang address niya sir? Okay, mamaya, yung mga nagtatanong, pwede nyo pong i-follow up mamaya pagkatapos po ng program ko. Para i-recommenda po ko kayo doon. Mas mabilis po kasi, mas priority po kayo. Kaya kung gusto po ninyo talaga at interesado po kayo, pwede ko po kayong mai-recommenda doon para at least mas maasikaso kayo at mas ma-entertain mga kababayan. Ano pang hinihintay nyo? Sige na, banat na. Para sa mga nagtatanong kung papaano magiging pera ang inyong mga motor na hinahawakan pa po ninyo. At kung papaano magkaroon ng sasakyan na kung saan ay sila, mga kababayan. Okay. Nakikinig din ako sa radyo ni Juan, araw-araw, taga-Buluan. Good morning mga taga-Buluan, Maguindanao. Mayroon din tayong issue dyan mamaya, pero gusto kong puntusan. Doon po sa may Paglat, bayan po ng Paglat, Maguindanao. Kasi sa pagbukad po ng issue ni kasamang Eric kahapon, ay marami pong nagtanong sa akin at nag-text at nagtawag, nagtatanong kung ito daw. Pero mamaya ipapasagot natin kay Mayor Langcuno. As lamang po, if second hand badya po ba, magkaano po? Thanks. Multicab din 4x4 scrum. Thanks. Doon po sa opisina mamaya, i-entertain ko po kayo mamaya pagkatapos at doon na lamang po kayo magpunta kung saan at sabihin nyo po na narinig ninyo sa radyo, sa Tinig ng Bayan at pinapunta po kami dito ni Sir Angeles. Yun lamang po sabihin nyo. Sigurado kayo at mas ma-entertain po kayo ng maayos. Okay, oras alas 7:17 ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ni Kagawad Imelda Pasawilan Katahay, soon to be Kapitan of the Barangay Poblasyon. Ay, Kapitan! Alay mo, baka magiging sangguniang bayan din ito, baka gusto niya. Yan, mamaya po yan. Gusto kong puntiryahin yung pong mga marami pong nagkuhan kahapon. Diyan po sa bayan po ng Paglat, Maguindanao. Mayor Langcuno. At diyan po sa Lambayong, inuulit ko po mga kababayan, diyan sa Lambayong, mayroon pong kagaya po, sabi ko kanina, atras, babawi, atras, balik, atras, balik. Ang narinig ko pong latest ngayon ay si atras, babalik talaga para pagka-mayor dyan sa bayan po ng Lambayong. Ito po ay magiging katunggali ni Mayor Andy Agduma. Pero kaganda-ganda naman ng Lambayong Dahil kapag yan mga kababayan ay totoo, dahil na meeting na daw umano, nagkaroon na daw ng meeting at pinakilos na yung mga dating taga-kilos dyan sa mga kabaranggayan, mga kababayan. Ang problema, may tanong, sino naman ngayon ang magiging vice mayor nitong nasabing bago na aatras, babalik, aatras, babalik, aatras, ngayon ay magpupursigidong babalik sa
mayor sa bayan po ng Lambayong. Pero maniwala kayo sa hindi, ha? Pero kapag itong dalawang ito, mga kababayan, kapag itong dalawang ito ay talagang totoo, ang mga kumakalat na mga balita, mga isyo, dyan po sa may area po ng Lambayong Sultan Kudarat, dahil sa dami ng sa dami, mga kababayan, ng mga tatakbong municipal councilor sa bayan po ng Lambayong, 28 katao, 28 katao, kung yan ay magtutuloy-tuloy, ibig sabihin 3 ang tatakbong mayor dyan sa nasabing bayan. Ang tanong, mga kababayan, ang tanong, yan may tanong. Kung sakaling 3 ang lalabas talaga dyan sa bayan ng Lambayong, mga kababayan, nakalimutan nyo na ba ang paliwanag at magandang pailaw ni Mayor Andy Agduma sa mga kabaranggayan? Yan ay isa sa mga examples, mga kababayan, sample natin kung saan ay talagang ang mga nagnanais na 3 o 2 bilang mayor sa bayan po ng Lambayong, nako, siguradong magkakaburetsi-buretsi ang mga tao, mga kababayan. Bakit? Pagandahan ng plataforma de gobyerno ang mga tatakbo dyan sa bayan ng Lambayong. Pati ang mga municipal councilors, mga kababayan. Kaya't kayo na mga kababayan dyan sa bayan ng Lambayong, ngayon pa lamang alam na ninyo kung sino-sino ang mga tinutukoy ko dahil sila na ay nag-iikot dyan sa kabaranggayan, sa bayan po ng Lambayong, mga kababayan. Sila na po ay naglalarga, nag-iikot dyan sa bayan ng Lambayong para sa ganon ay mangampanya, hindi man sila direct, mga kababayan, na nag-iikot bilang mayor, bilang vice mayor, sangguniang bayan, dyan sa bayan ng Lambayong, ay makikita mo ang kanilang mga tauhan na nag-iikot na, mga kababayan, nag-uumpisa na sa paglalarga upang sa ganon ay mangampanya sa kanilang mga kabaranggayan. Masayang labanan to. Masayang labanan. Woo! Masayang laban ang Lambayong. 3, mga kababayan. 3 mga mayor. Ang nagsasabing hindi, babalik. Balik, hindi. Monitor na monitor po natin. Balik tuloy ang kanyang pangangampanya. Wag nating gusto ko lamang po kayong mga taga-Lambayong, gusto ko lamang po kayo munang bigyan ng mga accomplishment, mga kababayan, nitong alkalde ngayon, kasama ang kanyang vice mayor na si Eric Crescento. Ganon din ang mga ibang mga pogi na mga municipal councilor. Hindi ko naman sinasabing lahat Sabi ko, mga pogi. Ibig sabihin, hindi sila lahat. Mga mangilan-ngilan na mga poging councilor. Daming mga, daming, ba? Bay, umabot na ng 20. Kami laging text na, maganda yata. Balikan ko po yan. Magpa-iba yung bayan muna tayo, mga kababayan. At least, alam ko po na nakikinig po ngayon ang mga taga-Lambayong. Kayo na po, pagdating ng panahon, kayo po ang huhusga. Kayo po ang huhusga. Yung pong mga sinasabi ninyo at yung mga nagtatanong po naman sa akin, kung ako po ay lulusob sa bayan ng Lambayong at tatakbo sa Lambayong, inuulit ko po,
wala pa pong plano sa ganyan. Pero ako po ay tatakbo sa Takurong at sa Lambayong. Magja-jogging po ako. Yan po ang totoo. Magja-jogging ako, Lambayong to Takurong. Pero hindi ko po sinasabi na magja-jogging ako o tatakbo ako dyan sa bayan ng Lambayong. Wala pong confirmation yan. Ako mismo ang nagsasabi. Kapag mayroong confirmation, dito mismo sasabihin ko, I declare Jenard Angeles bilang isbe ng bayan ng Lambayong. Ganyan ang sasabihin ko. Pero wala po akong sinasabi. Inuulit ko po, wala pong declaration na galing sa akin. Yung mga nagtatanong at nagsasabi. Pero may mga ilan-ilan na nagtutulak sa atin dyan na mga barangay opisyal. Pero wala naman po akong kakayahan dahil wala po akong kwarta na pamanggastos sa tao. Sabi nga nila, Sir, hindi mo naman kailangan gumastos ng kwarta. Ang tunay na pagsiservisyo ay hindi gumagastos ng pera. Sabi ko naman, hindi pwede. Kailangan pumunta ka, maglakad ka, mayroon ka pa ring pera. Yun lang kapag merinda, sir. Pero yung ibig kong sabihin, sabi niya, na kapag kailangan mong gumamit ng kwarta, magpasigpit dyan ng tag 50, tag 100, sabi ko, yung mga ganon, yung nagpapasigpit kapag araw ng eleksyon, sabi ko, sa totoo lang, hindi po yan nagsiservisyo ng maayos sa kanilang tungkulin. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya nga, sabi niya na, tama po yan, sir. Kasi yung mga tao noon na naggumamit ng pera ng eleksyon, sa totoo lang, sir, hindi namin sila malapitan at hindi namin sila mahingian ng tulong sa ngayon. Kasi sabi ko naman, tinanggap po ninyo yung pera na inalok nila noon na tag 20 pesos. Kapalit ng yung pangalan nila na may papel. Yan po ay tinanggap ninyo noon na mayroong nakasipit na tag 20. Yan na po yung bayad nila sa inyo. Sa loob ng 3 taon na panunungkulan nila, yan po yung ibinayad nila sa inyo. Kaya wag na po kayong umasa sa serbisyo ng mga sanggunian na yan po ay gumagastos ng ganyang klaseng pamamaraan para manalo. Kaya nga sabi niya, kaya nga sir, gusto sana namin, dito sa amin, gusto namin na bakit kaya hindi mo subukan sir na tumakbo dito sa bayan ng Lambayong para sa ganon ay masubukan din po namin. Kasi sa totoo lang sir, sa panahon ngayon, kailangan na natin ng new generation na mga kabataan na mga bata pa na uupo bilang kwan po sa sanggunian. Sabi ko naman, actually, sabi ko, wala po sanang problema yan. Kaso lang, sa ngayon po ay wala pa po talaga akong plano sa mga ganyang bagay. Pero kung mayroon man po akong plano, maririnig po ninyo yan sa radyo. Kaya't ang sa akin na lamang, sabi ko, kung sino ang karapat-dapat na ninyong iluklok sa pwesto, kung sino ang karapat-dapat na pwede ninyong piliin upang sa ganon ay magiging leader natin, magiging mamuno sa ating bayan, ilagay po ninyo yung karapat-dapat. Huwag po ninyong sundan yung mga ibang mga ginagawa ng opisyal na nagbibigay po ng kahit ano-ano dyan na pera kapag araw po ng eleksyon. Mamaya po, yung mga nagtatanong din mamaya po, bibigay ko po sa inyo. Masayang pakikinig sa mga kapatid ko, sila Toy Castro, at sa mga pinsan ko, sila Morsi at Masida dito sa harap ng munisipyo. Thanks po from Mrs. Mamalo. Sinong Mamalo ito man? Sinong Mamalo ito? Okay. Gusto ko, good morning, pamilya militar. Gusto kong talunan muna. At least nabigay ko naman yung kunting kaalaman. Diyan po sa bayan ng Lambayong ang magiging takbo ngayong 2022, mga kababayan. Kunting kaalaman upang sa ganun ay malaman po nila. Okay, dito tayo mga kababayan
sa may Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Dito tayo sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Bayan ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang ipinagmamalaki at ipinagmamayabang ni Congressman Suwanseng, mga kababayan na kanyang bayan daw umano. Ang kapal ng mukha mo, Congressman Suwanseng! Congressman Suwanseng! Ang kapal ng mukha mo! Congressman Suwanseng! Congressman Suwanseng ng 2nd District ng Sultan Kudarat! Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Dinig ni Congressman Suwanseng! Kayo ay aking lulubugin! Sa gutom papatayin ko mga gutom mga taga 2nd District ng Sultan Kudarat! Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Suwanseng ang aking pangalan! Oy, Congressman Suwanseng ng Sultan Kudarat 2nd District. Ano itong mga naririnig at ipinaparating? Gusto ko lang iklaro. Congressman, narinig mo Gusto ko lang iklaro, Congressman Suwanseng ng 2nd District of Sultan Kudarat. Hoy! Congressman, Congressman, o kaya ay Congressman. Lahat ng klaseng kongkong sa'yo na yan. Congressman, gusto ko lamang pong malaman, kayo daw po, Congressman Suwanseng, ay nag-issue at nagbigay ng ambulance, pera po ng Congress o pera po, budget po ninyo sa Congress. Kayo daw po ay nagbigay ng ambulance para magamit nitong si Myra na bayaw po ninyo bilang tatakbong mayor sa bayan ng Bagong Bayan, Congressman. Tama ba? Tama ba, Congressman Suwanseng? Pakisagot daw po, Congressman. Congressman Suwanseng? Pakisagot daw, Congressman Suwanseng, kung totoo itong pinaparating at sinasabi ng mga kababayan mo dyan, mga kababayan, sa may Sultan, sa may bayan po ng Bagong Bayan, Congressman Suwanseng. Hindi po ako nagsabi nito, Congressman. Wala po kaming sinabi dito. Pero ito po ay tinatanong, Congressman Suwanseng, ng iyong mga kababayan. Ano ang masasabi mo dito, Congressman? Wala ka nang tulong na ibinigay noong panahon ng pandemya, Ngayon dyan sa bayaw mo, nakapokus ka, nakatotok ka, dahil gusto mo siya ang tatakbong mayor ng Bagong Bayan! Wala pong problema yan, Congressman. Wala pong problema yan, Congressman Suwanseng. Kaso lang, wala kang respeto sa alkalde mo, Congressman. Bakit? Porket Congressman ka, hindi mo kailangan rumispeto? Mayroon tayong mayor dyan. Mayroon kayong mayor dyan. Hindi ko sinasabi, ikaw, Mayor Jonalet de Pedro, anong ginagawa mo? Ikaw, Mayor Jonalet de Pedro, anong ginagawa mo? Hoy! Klase nitong si Congressman. Good morning sa mga taga-barangay Sigayan, kami dito
Suki po ninyo kami ditong tagapakinig. More power. Good morning kay Rohamina Dasil. Sa FB Live natin ha. Good morning po Sir Gennard at kape-kape po pag may time. Okay, maraming salamat. Paminsyon din po dito sa kapit bahay naming super ganda at magaling magluto si Ate Niyar. Suking-suki niya po siya sir. Okay, masarap magluto. Patikim nga ng niluto. Hi po, good morning. Merry Grace Dumaging. Okay. Good morning sir. Yung sinabi po tanong kay kapag pinutol ang kahoy dugdungan ng saging. Anong bunga? Barbecue ito yun ay number ko. Ano yun? Ano yun? Ano itong kuan? Hindi ko makuan. Okay. Balik tayo mga kababayan. Kasi alam po ninyo maayon sa ating bubuhit. Gusto kong balikan mga kababayan. Gusto ko lang kasi masarap kasi pag-usapan mga kababayan diyan sa may Sikan District ng Sultan Kudarat. Yung mga nakikinig ngayon na mga taga Sikan District of Sultan Kudarat. Sabihin ninyong sinungaling ako kapag kayo po ay nakatanggap ng mga ayuda, tulong mula kay Congressman Suwanseng. At dyan sa bayan ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat, sabihin din po ninyo na tikalon ang radyo ni Juan kung kayo po ay tumatanggap ng maayos na tulong mula kay Congressman Suwanseng noong panahon ng pandemya. Pero yung panahon ngayon, tumatanggap kayo kasi pinapadaan dyan sa kaybayaw niya. Yung sa senior po ay 800 po ang kinuha nila bawat isa. Kung ma-release po sa purpose naman po ay 400. Hindi po makapagsalita ang mga tao sa barangay Pinjaman kasi natatakot po sila. Ano to? Natatakot daw. Ako sir, taga Lambayong, pwede ko okay? Sir, sa SSB yan sir, yung mamalo ibig sabihin mahirap sa SSB na munisipyo sir. Okay. Pinahirapan kayo ni mayor nyo. Ito pa Good morning po sir sa lahat po ng mga kapitan ng barangay. Okay. Yan po 300 to okay. Pinjaman. Saan ba itong Pinjaman man? Anong bayan ba ito? Anong sakop ng Pinjaman? Anong bayan ang Pinjaman mga kababayan? Saang sakop ang barangay Pinjaman? Lahat po ng kapitan ng barangay Pinjaman, marami ito. Lahat ng kapitan. Ibig sabihin, bayan siguro ito. Barangay Pinjaman ay totoo po lalo na. Totoo po lahat. Oo, pwede magamit ang taga Pinjaman ng bunggo kung mag-rent ng 3,500 at iba pang ibabayad mo sa driver. Hindi po naninira yan sa kanya. Ayusin po ninyong pagkateksa. Grabe po ang pagkabuaya ng mga kapitan dyan. Yan sir, mayroon pa pong binigay na taga-DA na binhi palay noong March 25, bininta din po niya lahat. Saan ba itong bayan ng Pinjaman? Good morning po sir, taga-Buluan, Mangundadato, Tambunan, pakituldukan sir ang mga purpose. Okay. Saan ba yung Tambunan? Mayroon din pong kwan dito. Yun daw pong mga purpose ninyo dyan. Mga senior citizen din daw po. Kinukuha daw po ng mga opisyal ang kwarta. Kaano katotoo ito man? Ganyan din po sa Radya Buayan sir
nagpayaman ang mga purpose leader, 4K ang na-payout, kinuha po ang 1.7. Oh, totoo yan? Ba? Gaano po katotoo ito mga kababayan? Ba, talagang maganda, maganda, maganda. Maganda ka, maganda rin naman ako. Sumayaw tayo ng king koy, king koy, king koy. Kasama si Congressman Suwansing, Congressman Suwansing sa ating pagsasayaw. Alam mo, Congressman, dapat ito ang inumin mo para sa'yo eh. Bigyan kita para maging mamintain ang kalusugan mo. Patrol! Ako dahil si Connie Sibang, taga Leonido, Mincon City Heights. Akong papa Jud, kapila na siya nagpa-check-up sa specialist. Tanan doktor na, gyan niya ang iyang sakit, tanang siyang kuto-kuto niya. Nado siya sakit sa batog, tapos sa iyang prostate niya. Pag ato na mo diri, nakadungog ko may sa radyo nga, tanang nado libre nga check-up diri sa may Well Good kay Dr. Solinap. Moto, nag-ato Jud ni diri. Imun ko nga, pang, paminagod na sa radyo kung unsa ng oras nga adto ta dito magpa-check up daw tanaw nato kung unsa gyud na imo ang sakit. Wa gyud mi nagdahong ba nga pag-abot na mo diri pagpa-check up niya, una unsa man gunitan ni papa siya. Moto pag-ingon ni doktor, prostate yang sakit. Wala pud ko kay wala man sa gigunitan ni doktor. Wala man sa gunita, una kabalo lagi si doktor nga prostate ang sakit ni papa mo. Nakipasalamatan namo. Daghan kabaguhan sa sakit sa akong papa kay nag-normal na yang pagkalibang tapos wala na siya naglibang og dugo. Wala na gahilot na akong mama matagabi kay pila na nakatuig ang sakit sa akong papa. Karon wala na. Tampaw na yang kwan, mati. O nakalakaw na siya. Mahimo pa daw gani, mubalik na siya trabaho pero di na mo dili sa manghi siya, okay na. Wala makatulog na siya, di na maghilot ang mama kung gabiin. Dako jud siya nga pumula kung mahimo pa lang kung naakay kwan korta, bisin pila ba palitunin mo kay bagay jud sa iyang lawas. Kanang nangaminaw kung unsa man inyong mga balat sa inyo ang lawas. Adto ka mo diri kay Dr. Solina para makasistem pud mo sa iyang mga tambal. Ako dahil si Connie Sibang, taga Leonido, Mincon City High, 31. Ang Health Patrol Lifestyle Center ay matatagpuan sa Tacdoro Compound, Bisay Police Outpost, National Highway, Barangay Sibsib, Tulunan, North Cotabato. Okay. Dito tayo. Yung pong issue sa Buluan, ihahanda ko lang po at saka Mangunda Dato kasi nakafocus ako ngayon sa issue ko mga kababayan para malaman po ninyo, para hindi po sayang yung pong paulit-ulit na text po ninyo. Nakafocus po ako ngayon sa may Bagong Bayan. Bagong Bayan, Sultan Kudarat, kay Congressman Suwansing. Ito po, yung nakikinig po, yung number ko po ay 0967-6922971, Hamison. Okay, dito tayo. Ang kung mga kababayan, ang bayan po ng Bagong Bayan, nagbigay daw po ng isang ambulance si Congressman Suwansing sa kanya pong bayaw na kung saan ang bayaw nito ang gustong magpapili bilang mayor, congressman. Na si Congressman Suwansing ay ito yung congressman ng 2nd District ng Sultan Kudarat. Pero ang kwan dito mga kababayan, gusto lamang po nating malaman, Congressman Suwansing, gaano katotoo na ito ngang pera ng gobyerno o pera po na dapat ay talagang makikinabang ay taong bayan ng Bagong Bayan, sa bagay nakikinabang man. Pero sa maling pamamaraan, Congressman, ang iyong ginawang paggamit ng pera ng taong bayan, dyan po sa 2nd District.
Dahil sa pangarap mo na magkaroon ng bagong mayor, bagong mayor, dyan sa bayan ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Mga taga Bagong Bayan, umanda kayo Huwag kayong magpapadala dyan kay Mayra. Maniwala kayo. Ngayon pa nga lang ay ginagamit sa masama ang kanyang mga propaganda, ginagamit sa hindi maganda ang kanyang pag-iikot dyan sa inyo, mga kababayan dyan sa Bagong Bayan. Sigurado, pag yan ay mananalo, huwag kayong umasa na mayroon kayong makikita na pera ng taong bayan o pera ng gobyerno dyan sa bayan ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Dahil lahat ng ginagastos po niya ngayon ay pera po ng taong bayan, pera. Kung mayroon man po siyang pera dyan, pera po niya. Pero ang tanong, mga kababayan, gagasto na po yan ng ilang milyon dyan sa bayan ng Bagong Bayan. Magkano ang kanyang sahod? Kung hindi yan magnanakaw, hindi yan magkukupit ng pera ng Bagong Bayan. Pagdating ng panahon na kung siya ay manalo bilang alkalde dyan sa nasabing bayan. Hindi ko po sinasabi na magiging soon to be magnanakaw sa bayan ng Bagong Bayan. Hindi ko po sinasabi tinatanong ko po ang taong bayan kung ano po ang response nila. Tinatanong ko lamang po, hindi ko po sinasabi. Tinatanong ko ang taong bayan. Taong bayan ng Bagong Bayan. Taong bayan ng Bagong Bayan kung gusto nila ng soon to be magnanakaw na leader, corrupt na leader nila dyan sa Bagong Bayan. Bakit? Dahil po, mga kababayan, yan dyan sa ginagastos na pera na yan na ginagamit niya ngayon ay pera ng baka budget po ng Congress. Sa halip na dumaan sa insaktong tao, hindi po dumaan. Kasi nga, bawiin lang yan pag makaupo. Kaya't po, mga kababayan po natin, sa may Bagong Bayan, Sultan Kudarat, at kay Congressman Swansing, kung sino man, mga taga-Bagong Bayan, kung nakikinig po kayo ngayon, kung sino sa inyo dyan sa Bagong Bayan yung nag-iikot na may dalang ambulance po yan at pera po ng gobyerno ang ginagamit niya ngayon pa lang ay korupsyon na po yan. Pag once na yan po ay pinaupo po ninyo at binigyan ng tsansa, binigyan po ninyo ng tsansa na magnakaw at mapurdoy, makurap ang bayan ng Bagong Bayan, si Mayra. Tanong lamang po yan sa inyo, taong bayan. Sabi ko kanina, binigyan po ninyo ng tsansa. Ano po ang reaksyon po ninyo dito, mga taga Bagong Bayan? Ano po? Wala po akong pakialam kahit may pera po yan siya. Kasi sabi daw nila, sabi daw ng mga taga-sunod niya, kayo, ilan na ang natanggal na scholarship sa inyo dyan? May mga natanggal na bang mga scholarship sa inyo dyan? Sa Bagong Bayan dahil hindi kayo nagpamimbro ng Mayra, serbisyong Mayra sakit sa tiyan. Serbisyong Oras sa buong Pilipinas, alas 7:48 ng umaga. At ang oras na yan ay atid po sa inyo ng atin pong mga kaibigan. Abay, narito po. Kung gusto po ninyo na magkaroon ng kwarta, na hindi po kayo masyadong nabibigatan sa interes,
Abay, pwede po kayong magipag-ugnayan sa akin. Ito po ang aking numero. 0967-6922-971. Kung gusto po ninyo, nangangarap kayo na magkaroon man lamang ng kahit second hand na sasakyan, abay, narito po mga kababayan, ang sagot sa inyo. I-text po ninyo ako, 0967-6922-971. Kung gusto naman po ninyo na magkaroon ng bagong sasakyan dahil kayo ang gusto nyo ay maging personer, mga kababayan, pwede rin po ninyo akong i-text. Ito po ang aking numero, 0967-6922-971. Yan po ang aking numero, mga kababayan. Siguradong sigurado approve po kayo. Basta yung requirements po dala nyo. Pagkatapos po ng aking pong program ay makipag-ugnayan po kayo sa akin at ibibigay ko or tatawag po ako sa inyo upang sa ganon ay maipag-communicate po kayo, mai-communicate po ninyo ako at mai-communicate ko po kayo para hindi po kayo mawala at alam po ninyo kung ano po ang sasabihin po ninyo. Pwede po ninyong sabihin doon na inirekomenda po ako ni Sir Jenard Angeles doon po sa radyo ni Juan. Siya po yung nagrekomenda sa akin. So, pwede po ninyong mga kababayan. At least, hindi po kayo mahirapan at kayo po ay priority dito sa nasabing mga kababayan. Inuulit ko, ang kailangan lamang po kapag second hand at gusto po ninyo na magkaroon ng sasakyan, stencil lamang po yan. At 2x2 pictures at saka CTC, yung TIN number at saka CTC yung tawag niya na. Kinukuha ito sa barangay, mga kababayan. At kung kayo po ay mga kababayan, kung kayo po ay may mga bangko, pwede po yan. Pero kung gusto naman po ninyo na ang motor po ninyo ay isanla o tinatawag nating yung motor po ninyo nakasanla pero yung motor nasa sa inyo, ginagamit pa rin po ninyo. Pwede po kayo na makipag-ugnayan sa akin kung gusto po ninyo. Wala pong mawawala, mga kababayan, kung susubukan po ninyo na i-communicate po ako para sa ganon ang lahat ng kwan po ninyo ay maging okay siya. Sabihin lamang po ninyo doon na nirekomenda po kayo ni Sir Jenard Angeles. At narinig po namin sa radyo ni Juan kay Sir Jenard sa programang Tinig ng Bayan, inutusan po niya kami dito, kaya't kami po ay nandito. Ganun lang. Ganun lamang po, mga kababayan. Mamaya, magkikipag-communicate po kayo sa akin. Pagkatapos ko po ng program 8:00. Okay. Balikan natin. May 3 minuto pang natitira. Balikan natin, mga kababayan. Yang usapin dyan sa may area. Sa may area, mga kababayan, ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ang ganda. Nakikita ko naman. Nakikita ko, mga kababayan, na maraming mga programa ng gobyerno, programa ng ating alkalde dyan sa bayan ng Bagong Bayan. At gusto ko ring ipakita sa inyo na walang kwan dito, mga kababayan. Hoy, ikaw, Mayor Junalit Di Pedro,
Ano ang ginawa mo dyan sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat? Ha? Pero maganda rin po ang nangyari. Kagaya po ni Kwan, mayor ng Lambayong. Kung tatlong tatakbong mayor dyan, para babangga kay Mayor Andy Agduma. Good morning, pinakagwapo at pinakapugi macho na dating technician, Stephen. Alam po ninyo, ang mga mayor na nakaupo sa posisyon nila ngayon, ang iba, ay hindi mo nakikita sa kanilang mga opisina. Tag-3 araw, 2 araw lang mag-duty, 1 araw lang magpakita sa loob ng 1 linggo, may mga mayor na ganyan. Pero kapag may mga mayor na ganyan, mga kababayan, sabihin ninyo sa akin dito, kay bigyan natin ng pangalan. Bigyan natin ng pangalan para sa ganon, malaman ng taong bayan ang mga mayor na tatamad-tamad. Pero, in fairness naman kay Mayor Jonalet de Pedro. Kay Mayor Jonalet de Pedro, palaging mabilis at kapag kailangan mo siya, pumunta ka lamang sa Mayor's Office ng Bagong Bayan, mga kababayan. Ay nandyan si Mayor de Pedro, kailangan mo ng tulong, nandyan po siya, mga kababayan. Hindi mahirap kausap ang mayor ng Bagong Bayan. Mayor Jonalet de Pedro, good morning. Good morning, Mayor Jonalet de Pedro, sa iyong patuloy na pakikinig sa bayan po ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Good morning. Okay. Tayo naman ay lumampas na sa oras, wala na tayong magagawa. Lumampas na eh. Tama na. Sobra na. Kaya't ang dapat ninyong gawin, bukas, tumutok kayo ng mas maaga, mas marami pa kayong malalaman. Pero kahit ganun pa man, bibigyan ko kayo ng mamaya, tutukan po ninyo ang programang Punto por Punto ni kasamang Eric Duga-Duga. Yan po, mga kababayan. At ni Doc Fred Solinap kung gaano kaganda at kalinaw ang kanyang mga eksplanasyon doon sa inyong pag-inom ng herbal. Kaya't mga kababayan, marami pong salamat sa inyo. At inyong napakinggan ang programang Tinig ng Bayan.